Magandang araw po sa inyo. Ako po si Leonardo Gahe, ang mag-uulat ng Kabanata 1 tungkol sa wika. Ano nga ba ang layunin ng wika? Ang layunin ng wika na ilalahad ang sariling pananaw at katuturan at kahalagahan ng wika. Naiisa-isa ang kahulugan ng mga katangian, teorya, antas at variety ng wika. Nabibigyang katwiran ang tungkulin ng wika sa kasalukuyang panahon. Wika, katuturan at katangian. Ang wika ay bahagi ng pakikipagtalastasan. Ito ay kalipunan ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay sa bantas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Katuturan ng wika. Ang wika ay isang sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao gamit ang makahulugang tunog o simbolo. Webster, 1974. At dito naman, pag-uusapan natin ang teorya na pinagmulan ng wika. Number 1. Tore ng Babel. Base sa istorya ng Biblia, iisa lang ang wika noong unang panahon kahit walang suliranin sa pakikipagtalastasan ang tao. Number 2. Bow-wow. Ayon sa teoryang ito, maaring ang wika raw ng tao ay mula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan. Ding-dong. Kahawig ng teoryang Bow-wow, nagkaroon daw ng wika ang tao ayon sa teoryang ito sa pamamagitan ng mga tunog na nanlilikha ng mga bagay-bagay sa paligid. Number 4. Pow-pow. Unang natutong magsalita ang mga tao ayon sa teoryang ito nang hindi sinasadya ay napabulalas sila bunga ng mga masisidhing damdamin tulad ng sakit, tuwa, sarap, kalungkutan, takot, pagkabigla at iba pa. Number 5. Yoheho. Ang yoheho ay pinaniniwalaan ng linguistang si A.S. Diamond na ang tao ay nakatulong magsalita bunga di umano ng kanyang pwersang pisikal. Number 6. Yam-yam. Katulad ng teoryang Tata, sinasabi ni Rito na ang tao ay tutugon sa pamamagitan ng pagkumpas sa alinmang bagay na nangangailangan ng aksyon. Number 7. Tata. Ayon naman sa teoryang ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao sa kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginaya ng dila at nagiging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalaunay nagsalita. Number 8. Sing-song. Sa mungkahi ng linguistang si Jesperson, ang wika ay nagmula sa paglalaro, pagtawa, pagbulong sa sarili, panliligaw, at iba pang mga bulalas emosyonal. Number 9. Tararabomdiay. Pinaniniwalaang ang wikang ay mula sa pagsasagawa ng ritual ng ating mga ninuno. At dito naman ang kahalagahan ng wika. Ano nga ba ang kahalagahan ng wika? Ang pagkawala ng wika ay pagkawala ng lahat ng bagay na mayroon tayo. Narito ang ilang kahalagahan ng wika batay sa pananaliksik ni Garcia A.T.A.L. taong 2008. Number 1. Kahalagahang pansarili. Laging nagmumula sa sarili ang pagkatuto sa wikang kinagisnan. Number 2. Kahalagahang panlipunan. Isang kolektibong pagkilos ang paglikha sa wika bilang isang sagisag kultura. Number 3.
kahalagahang global o international. Bunsod ng geographical na pagkakaiba, hindi maiiwasang mayroong hindi pagtutugma ang iba't ibang kulturang nagtatagpo sa iisang lugar. At dito naman ang tungkulin ng wika. Number 1. Pagpapahayag ng damdamin o emotive function. Ginagamit ang wika upang magpahayag ng damdamin. Number 2. Panghihikayat o cognitive function. Ginagamit ang wika upang manghikayat o mag-utos at magpakilos. Number 3. Pagsisimula ng pakikipag-ugnayan o patic function. Ginagamit ang wika bilang hudyat ng pagsisimula ng isang usapan o pakikipag-ugnayan. Halimbawa, kamusta ka na? Okay lang. Number 4. Paggamit ng bilang sanggunian or referential function. Ginagamit ang wika upang bigyang halaga ang pinanggagalingan at sanggunian ng isang impormasyon. Number 5. Pagbibigay ng kuro-kuro o metalingual function. Ginagamit ang wika upang pag-uusapan at linangin ang wika. At dito naman ay meron tayong 8 variety ng wika. Isa dito ay edulect at pangalawa ay dialekto at ang pangtatlo ay sociolect at ang pang-apat ay ethnolect at ang panglima ay ecolect at ang pang-anim ay pidgin at ang pang-pito naman po ay creole at ang pang-walo po ay register. At yun lamang po ang aking ibabahagi sa Kabanata 1. Maraming salamat po.